13 anyos akong nagpakabaliw sa pamilyang ito. Habang nagdurugo ako sa ospital, nang mawala ang anak natin, masaya kang naghihiwa ng cake kasama ang kabit mo at anak nyo sa labas. Pabigat lang ang baog na yan. Ang walang awang sabi ng iyong ina. Ngunit tapos na ang pagiging martir ni Ana Vergara. Babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo. Handa na ba kayong harapin ang impyernong kayo mismo ang gumawa? Happy 5th birthday, our little princess. Daddy Mike and Mommy Celine love you so much. Ang mga salitang iyon na nakasulat sa likod ng isang kupas na litrato ay tila mga lason na unti-unting dumiin sa isipan ni Ana. Hawak niya ang piraso ng papel habang ang kanyang mga kamay ay nanunuyo pa mula sa maghapong pagbabad sa suka, asukal at pait ng ampalaya. Sa paligid niya, ang amoy ng atsara, ang negosyong itinaguyod niya ng mag-isa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya ay tila naging mapangapi, sumasakal sa bawat hininga niya sa loob ng madilim at masikip na bodega. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga palad. Magaspang ang mga ito. May mga sugat na hindi na naghilom dahil sa paulit-ulit na paghiwa ng mga gulay at paglilinis ng mga garapon. Kanina lang, bago niya natagpuan ang kalawanging lata sa likod ng mga estante, ang iniisip niya ay kung paano niya mapapasaya si Michael sa pag-uwi nito. Sinadya niyang piliin ang pinakamagandang klase ng papaya dahil sabi ng kanyang asawa, walang tatalo sa luto niya. Ito ang amoy ng tahanan, hon. Ang laging bulong nito sa kanya tuwing aalis ito patungong Manila para sa trabaho. Ngunit ang tahanang binuo niya sa loob ng 13 taon ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang imahe. Sa litratong iyon, makikita ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat. Nabuhat-buhat ang isang batang babaeng may malalalim na biloy, habang nakasandal sa kanyang balikat ang isang babaeng nakangiti ng buong ningning. Hindi iyon mukha ng isang lalaking pagod sa trabaho. Iyon ay mukha ng isang lalaking nahanap na ang kanyang langit sa piling ng iba. Biglang nanikip ang dibdib ni Ana, isang pamilyar na hapdi na tila humihila sa kanya pabalik sa isang gabing pilit na niyang ibinabaon sa limot. 5 taon na ang nakalilipas, ang gabi ng malakas na ulan sa Cebu. Naalala niya ang lamig ng puting kumot sa ospital, ang nakabibinging katahimikan ng delivery room, at ang mga katagang parang kinitil ang kanyang kaluluwa. Wala na ang bata, Mrs. Sa gabing iyon, habang nagdurugo ang kanyang katawan at puso sa pangungulila sa anak na hindi man lang niya nayakap, ang asawa niya ay wala sa kanyang tabi. Emergency meeting, hon. Hindi ako makakaalis agad. Ang sabi nito sa telepono. Ngayon, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na sugat. Sa mismong araw na pumanaw ang kanyang pangarap na maging ina, ipinagdiriwang pala ni Michael ang pagsilang ng anak niya sa ibang babae. Ang bawat sentimong pinagpaguran ni Ana sa pagtitinda ng duamoy, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang makatapos ng mga order, ay naging puhunan pala ni Michael para sa masaya at marangyang buhay ng kanyang ikalawang pamilya. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Ana. Sa halip, ang naramdaman niya ay ang unti-unting pagkamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat gamit sa bodega, ang mga timba, ang mga kutsilyo, ang mga selyadong garapon, ay tila naging mga saksi sa kanyang katangahan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, mas matindi pa sa pait ng ampalayang niluluto niya araw-araw. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig at pag-unawa, ay tila naging isang tuyong lupa na unti-unting nagbibitak-bitak sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Paano niya nagawang maniwala sa bawat haplos at bawat pangako? Paano niya nagawang maging martir sa loob ng mahabang panahon para sa isang aninong wala naman palang balak manatili? Narinig ni Ana ang tunog ng makina ng sasakyan na pumarada sa tapat ng kanilang gate.
Ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay sinundan ng mabibigat na yabag sa semento. Mga yabag na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa, ngunit ngayon ay nagdadala ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Hon, nandito na ako. May pasalubong ako sa'yo. Ang masayang sigaw ni Michael mula sa labas. Tumingin si Ana sa maliit at madilim na bintana ng bodega. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay mula sa sandaling ito. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong tinuring na basura ang sariling dangal para sa isang maling pag-ibig. Narinig ni Ana ang pagpihit ng doorknob ng bodega. Unti-unti, bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag, kasabay ng anino ng lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit siya palang kukuha ng lahat mula sa kanya. Sa sandaling bumukas ang pinto, tila isang malupit na biro ng tadhana ang liwanag na tumama sa mukha ni Ana. Agad niyang isiniksik ang kalawanging lata sa ilalim ng mga selyadong garapon ng atsara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka marinig ng kanyang asawa ang kalansing ng lata sa gitna ng katahimikan. Hon, bakit nandito ka sa dilim? Pinag-aalala mo ako. Ang malambing na boses ni Michael ay narinig kasabay ng kanyang mga yabag na papalapit. Tumayo si Ana. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na duster. Sa bawat hakbang ni Michael, tila may maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang maramdaman niya ang mainit na kamay ng asawa sa kanyang balikat, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ito palayo. Ngunit nanatiling nakadikit ang kanyang mga labi. Masyado ka talagang masipag. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na dahil ako na ang bahala sa lahat. Bulong ni Michael bago ito naggawad ng isang halik sa kanyang noo. Ang halik na yon, na dati ay nagsisilbing gamot sa kanyang pagod, ngayon ay tila isang malapot at maduming marka na nais niyang kuskusin hanggang sa magdugo ang kanyang balat. May hinahanap lang akong mga luma nating gamit, sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok, ngunit agad niyang binalot ng isang pilit na ngiti. Pasensya na, Hon, hindi ko namalaya ng oras. Tiningnan siya ni Michael ng may halong pag-aalala, isang pag-aalalang napakahusay ng pagkakaganap, kaya't kung hindi lang nakita ni Ana ang litratong yon, marahil ay muli siyang maniniwala. Halika na sa loob. Nagdala ako ng paborito mong kakanin mula sa syudad. Kailangan nating mag-celebrate dahil malapit na nating makuha ang malaking contract para sa expansion ng negosyo mo. Expansion? Ngayon ay malinaw na kay Ana kung bakit biglang naging interesado si Michael sa mga dokumento ng kanyang tindahan. Hindi ito para sa kanilang kinabukasan. Ito ay para sa kinabukasan ng prinsesa nito sa Manila. Habang naglalakad sila patungo sa kusina, ang bawat kislap ng mga mata ni Michael at ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig ni Ana. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Michael sa kanilang kama, nanatiling dilat ang mga mata ni Ana sa dilim. Nararamdaman niya ang bigat ng braso ng asawa na nakapatong sa kanyang tiyan, ang parehong tiyan na naging saksi sa pinakamasakit na pagkawala sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nito, isang tahimik na pagtanggi sa lalaking itinuring niyang buhay. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng matinis na busina ng isang sasakyan. Hindi pa man nakakababa ang driver, alam na ni Ana kung sino ang dumating. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa semento ay tila isang babala, si Doña Graciela Sarmiento. Ang kanyang biyenan na laging nakabalot sa mamahaling perlas at masangsang na pabango ay pumasok sa kanilang bahay na tila ba isa itong maruming bodega na kailangan niyang linisin. Ana, bakit ang tagal mong buksan ng pinto?
At bakit amoy suka na naman ang buong sala? Ang boses ng matanda ay puno ng pangingit-ngit habang pilit na iwinagayway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong. Pasensya na po, Mama. Marami po kasing order na kailangang tapusin. Mahinahong sagot ni Ana, ngunit sa loob niya ay nag-aapoy na ang galit. Umupo si Graciela sa sofa at inilapag ang isang makapal na sobre sa mesa. Tumingin ito kay Ana ng may halong panliliit, ang mga matang mapanghusga na tila binibilang ang bawat kulubot sa mukha ng manugang. Michael mentioned na medyo nahihirapan ka na raw sa accounting ng negosyo. This is a family business now, Ana. Kailangan nating siguraduhin na maayos ang lahat bago ang ika-70 birthday ko. Hinawakan ni Graciela ang kamay ni Ana. Isang haplos na tila pagpapakita ng malasakit, ngunit ang bawat salitang binitawan nito ay punong-puno ng patalim. You know, Ana, sa 13 taon ninyo ni Michael, ang dami ninyong pagkukulang. Hindi ka na nga nakapagbigay ng apo sa akin. Baka naman pati ang kabuhayan ng anak ko ay pabayaan mo pa. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Ana. Alam ni Graciela, alam ng kanyang biyenan ang lahat. Ang tungkol sa babae, ang tungkol sa bata, at ang tungkol sa panlolokong ginagawa ng kanyang anak. At sa halip na protektahan siya, mas pinili pa nitong gamitin ang kanyang sakit upang lalong dumiin ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, Mama? Tanong ni Ana. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Inilabas ni Graciela ang isang dokumento mula sa sobre. Isang kasulatan na maglilipat ng lahat ng karapatan ng negosyo sa ilalim ng pangalan ni Michael. Sign this, Hija. Para hindi ka na mahirapan, this is for your own good. Para makapag-focus ka sa pag-aalaga sa asawa mo at sa bahay. After all, hindi ka naman habang buhay na magiging malakas para maghiwa ng mga gulay na yan. Tinitigan ni Ana ang papel na nasa harap niya. Ang mga letra ay tila nagsasayawan, nanunukso sa kanyang kalagayan. Nararamdaman niya ang titig ni Graciela, ang titig na naghihintay ng kanyang pagsuko tulad ng laging nangyayari sa nakalipas na 10 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lakas na dumadaloy sa mga ugat ni Ana. Ang imahe ng bata sa litrato at ang alaala ng kanyang pagdurugo sa ospital ay naging isang matalas na sandata sa kanyang isipan. Pag-iisipan ko po, Mama. Ang tanging nasabi ni Ana. Huwag mo nang pag-isipan ng matagal, Ana. Michael needs this by Friday. You wouldn't want to disappoint him again, right? Ang huling banta ni Graciela, bago ito tumayo at lumabas ng bahay, iniwan ang isang amoy ng pabango na tila lason sa hangin. Nang makaalis ang matanda, kinuha ni Ana ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa kanyang contact list, hinanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinitingnan. Ang tanging taong alam niyang makakatulong sa kanya sa laban na ito. Rafael, kailangan ko ng tulong mo. Ang boses ni Ana ay mahina, ngunit sa unang pagkakataon, puno ito ng isang determinasyon na hindi kayang tinitigan ng kahit sinong Sarmiento. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Graciela ay tila mga patak ng asido na unti-unting kumakain sa pagkatao ni Ana. Hindi pa rin umaalis ang matanda. Nanatili itong nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga daliri na puno ng mamahaling singsing ay marahang nakadapo sa hawakan ng kanyang bag. Ang kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang matalas na lawin, ay hindi humihiwalay sa bawat galaw ni Ana. Alam mo, Ana, huwag mong isipin na pinahihirapan kita. Ang boses ni Graciela ay naging malambing, ngunit ito ang uri ng lambing na may kasamang talim. Inaalala ko lang ang legacy ng mga Sarmiento. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa amin, hindi ba't namatay ang tatay mo sa koridor ng pampublikong ospital? Kami ang nagbayad ng operasyon niya. Kami ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makapagpaalam sa kanya ng maayos.
Napayuko si Ana. Ang alaala ng kanyang amang may sakit ay palaging ginagamit na panali sa kanyang mga leeg. 13 taon na ang nakalilipas, ngunit ang halaga ng perang ibinayad ng mga Sarmiento ay tila naging isang habambuhay na kontrata ng pagkaalipin. Sa tuwing susubukan niyang magreklamo, sa tuwing mararamdaman niyang hindi na makatarungan ang pagtrato sa kanya, palaging ibinabalik sa kanya ang utang na loob na yon. Opo, Mama, hindi ko po yun nakakalimutan. Mahinang sagot ni Ana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay dumiin sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Mabuti naman. Dahil kung hindi ka rin lang makakapagbigay ng tagapagmana kay Michael, ang maliit na pirma na ito ang tanging paraan mo para maging kapaki-pakinabang sa pamilyang ito. Dagdag pa ni Graciela. Tumayo ang matanda. Ang tunog ng kanyang marangyang sutla ay tila bulong ng isang ahas sa gitna ng katahimikan. Huwag mong hayaang mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ni Michael dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Friday, Ana. Tandaan mo, Friday. Nang tuluyan ng makaalis ang biyanan, naiwan si Ana sa gitna ng sala na tila isang estatwa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tiningnan niya ang tasa ng tsaa na iniwan ni Graciela, halos hindi nabawasan, malamig at mapait. Doon niya naramdaman ang isang matinding pagkasuklam, hindi lang sa kanyang biyanan, kundi sa sarili niya dahil sa pagpayag niyang tapakan ang kanyang dangal ng ganoon katagal. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Kinuha niya ang tasa at itinapon ang laman nito sa lababo. Pinanood niya ang maitim na likido na umagos pababa sa drainage kasabay ng kanyang bulong sa hangin. Hindi na ninyo ako muling malalason. Pumasok siya sa loob ng silid at kinuha ang isang lumang leather bag. Sa loob nito ay ang kanyang mga personal na dokumento at ang susi ng bodega. Doon niya naalala ang tawag niya kay Rafael. Si Rafael de Mesa, ang tanging tao na nakakita sa kanya noong siya ay isang simpleng estudyante pa lamang, bago pa siya naging Mrs. Sarmiento. Habang nagbibihis siya para lumabas, napatingin si Ana sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing Ana na puno ng pangarap. Ang mga mata nito ay malalim, may mga itim na marka ng pagod at puyat, at ang mga labi ay tuyo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang bagong ningning sa kanyang mga mata. Isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang nakapalibot sa kanya. Kinuha niya ang kalawanging lata mula sa kanyang pinagtataguan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang katotohanan. Paglabas niya ng bahay, ang hangin sa labas ay tila may dalang mensahe ng paparating na unos. Sumakay siya sa isang tricycle. Ang tunog ng makina nito ay tila naging isang mabilis na tibok ng puso sa kanyang pandinig. Sa bawat kanto na dinaraanan, tila iniiwan niya ang isang bahagi ng kanyang lumang sarili. Nakarating siya sa isang tahimik na kapehan sa gilid ng syudad. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo, seryosong nagbabasa ng mga papeles. Ang tindig nito ay matatag, puno ng awtoridad, ngunit may bakas ng kabaitan. Ana? Ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng pag-aalala. Nang makita siyang lumapit, tumigil ang mundo ni Ana nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang lahat ng pagtitimpi, ang lahat ng pait na kinikimkim niya simula pa kagabi, ay tila gustong sumabog sa harap ng taong ito. Rafael? Ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Inilahad ni Rafael ang kanyang kamay, isang tahimik na imbitasyon upang maupo. Nandito na ako, Ana. Hindi ka na nag-iisa. Sa loob ng maliit na kapehang yon, tila huminto ang mundo para kay Ana. Ang amoy ng bagong giling na kape ay malayo sa malansang amoy ng suka at pait.
na nakasanayan niya sa bodega, ngunit hindi nito kayang itago ang bigat na dala-dala ng kanyang puso. Umupo siya sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kalawangin na lata na tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng nagngangalit na dagat. I'm sorry, Rafael. Hindi ko alam kung sino pa ang matatakbuhan ko. Ang bulong ni Ana, ang kanyang tinig ay halos lunurin ng mahinang tugtog sa paligid. Hindi agad sumagot si Rafael. Sa halip, kinuha nito ang isang baso ng maligamgam na tubig at maingat na inilapit sa kanya. Ang mga mata ng abogado ay puno ng isang uri ng respeto at pag-aalaga na matagal nang kinalimutan ni Ana na mayroon pala sa mundo. You don't have to apologize, Ana. I've been waiting for 10 years for you to realize that you deserve better than this. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang lata. Inilapag niya sa mesa ang mga dokumento, ang mga resibo, at ang litratong naging mitya ng kanyang pagkagising. Habang sinusuri ni Rafael ang bawat piraso ng papel, naramdaman ni Ana ang lamig na uant-unting gumagapang sa kanyang mga bisig. Ang katahimikan ni Rafael ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Confirmed! This is a blatant forgery, Ana. Ang seryosong pahayag ni Rafael habang itinuturo ang pirma sa deed of sale. Hindi ito ang sulat kamay mo. Masyadong mabilis ang mga kurba, halatang ginaya lang para magmukhang totoo sa mabilisang tingin. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagguho ng mundo ni Ana. Inilabas ni Rafael ang isang tablet at ipinakita sa kanya ang ilang records na nakita nito sa mabilisang background check. Hindi lang ito tungkol sa ari-arian, Ana. Michael has been using your business permits to create a dummy corporation, ang Sarmiento Logistics and Trade. Lahat ng malalaking contract na akala mo ay nawala o hindi natuloy, doon napunta. He's been siphoning your hard-earned money to fund that company for years. Sa puntong yon, tila nawalan ng hangin sa paligid si Ana. Ang bawat gabing nagpapakasakit siya sa paggawa ng atsara, ang bawat sentimong tinitipid niya para sa kinabukasan nila ay ginagamit pala ng kanyang asawa para patabaing ang sariling bulsa at buhayin ang kabilang pamilya. Isang mahaba at masakit na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. At doon, sa harap ng kanyang kaibigan, unang bumigay ang matibay na pader ni Ana. Hindi siya humagulgol. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy. Sunod-sunod, bumabasa sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang mga balikat ay marahang nangangatog. Ang sakit ay hindi na mailabas ng boses. Ito ay nanatiling nakabaon sa kanyang lalamunan. Kasing pait ng apdo. Tahimik na kinuha ni Rafael ang isang malinis na panyo at inilapag ito sa tabi ng kamay ni Ana. Hindi niya hinawakan ang kamay ng babae upang hindi ito mailang. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na kalasag na pumoprotekta kay Ana mula sa malupit na katotohanan. Nanatili siyang nakatingin kay Ana. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang katarungang matagal nang ipinagkait. I will handle this, Ana. Ipaparamdam natin sa kanila na ang pinakamalaking pagkakamali ni Michael ay ang isiping mananatili kang biktima habang buhay, ang mariing pangako ni Rafael. Sandaling napatitig si Ana sa kanyang kape. Napansin niya ang eksaktong dami ng asukal at gatas na inilagay ni Rafael. Detalyeng hindi kailanman nakuha ng tama ni Michael sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, nakaramdam siya ng isang munting init, isang pag-asa na marahil ay hindi pa huli ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay binasag ng biglang pag-vibrate ng cellphone ni Ana sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Milet, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan sa tindahan, ay lumabas sa screen. Nanginginig ang mga daliri ni Ana nang sagutin niya ang tawag. Milet? Bakit? May problema ba? Ate Ana. Pasensya na po. Kailangan ko po kayong tawagan. Ang boses ni Milet ay puno ng takot at pag-aalala. Nandito po si Sir Michael sa bodega.
Binuksan niya po ang vault at kinukuha ang lahat ng petty cash at ang mga bagong collection natin. Sinasabihan ko po siya pero sinigawan niya lang ako. Ate, parang balisang-balisa siya. Tila may hinahabol na oras. Napahigpit ang hawak ni Ana sa telepono. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Ang magnanakaw ay hindi na lang basta nanloloko sa dilim. Ngayon, harap-harapan na siyang ninanakawan sa sarili niyang tahanan. Ang bawat hakbang ni Ana pabalik sa kanyang tindahan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang hangin sa paligid ng bodega ay mabigat. Amoy ng maasim na suka at luma ng mga pangarap. Nang marating niya ang pintuan, hindi ang pamilyar na katahimikan ng pagtatrabaho ang sumalubong sa kanya, kundi ang kalansing ng mga susi at ang marahas na paghila ng mga luma at kinakalawang na drawer ng kanyang vault. Sa isang sulok, nakita ni Ana si Milet. Ang dalagita ay nanginginig. Ang mga mata ay puno ng luha habang nakasandal sa pader. Samantala, sa gitna ng silid, ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay abalang-abala sa paghahalughog sa kanilang pinagpaguran. Michael, anong ginagawa mo? Ang boses ni Ana ay kalmado, ngunit ang bawat pantig ay may dalang talim na tila hinihiwa ang hanging nakapalibot sa kanila. Bahagyang nagulat si Michael. Halos mabitawan nito ang makapal na bundle ng pera na hawak nito, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapang-aping mukha. Inayos nito ang kanyang kwelyo at hinarap ang asawa nang walang bakas ng hiya. Hon, bakit ba bigla-bigla kang sumusulpot? Pinagulat mo ako. Ang sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa tono ng isang taong nagmamalasakit. Kailangan ko lang itong petty cash. May bigla ang meeting ako sa mga bagong investors natin sa syudad. Alam mo naman, para sa expansion ito ng negosyo mo. Expansion. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Ana. Tiningnan niya ang perang hawak ni Michael, mga perang kinita niya mula sa pagbababad ng kamay, sa suka hanggang sa mamuti ang kanyang balat, mga perang bunga ng puyat at pagod. At ngayon, tinatawag itong petty cash ng lalaking kailanman ay hindi humawak ng kutsilyo para maghiwa ng kahit isang pirasong papaya. Sir Michael, sabi ko po kay Ate Ana, kailangan po yan para sa pambayad sa supplier bukas. Ang sumbat ni Milet sa pagitan ng kanyang paghikbi. Hinarap siya ni Michael nang may matinding galit sa mga mata. Manahimik ka. Tauhan ka lang dito. Wala kang karapatang pagsabihan ako kung ano ang gagawin ko sa pera ng asawa ko. Nakita ni Ana ang pagliit ng pagkatao ni Milet sa sigaw na yon. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling katawan sa matinding poot, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga. Hindi pa ito ang oras para sumabog. Kailangan niyang manatiling ang mahinang si Ana hanggang sa makumpleto ang bitag ni Rafael. Dahan-dahang lumapit si Ana kay Michael. Kinuha niya ang isa pang bundle ng pera mula sa loob ng vault at iniabot ito sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, tila isang lawa na walang alon sa ilalim ng buwan. Heto pa, Michael, baka kulangin ang kinuha mo. Ang sabi ni Ana, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may nakatagong pait. Ayaw kong mapahiya ka sa harap ng mga investors mo. Isipin mo na lang na investment ko rin ito para sa kinabukasan na laging mong sinasabi. Bahagyang natigilan si Michael. Marahil ay hindi nito inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa asawa. Ngunit mabilis ding nanaig ang kasakiman nito. Kinuha niya ang pera at ipinasok sa kanyang bag nang may malapad na ngiti. Ito ang gusto ko sa iyo, Ahon. Masyado kang maunawain. Huwag kang mag-alala, mababawi natin ito ng maka-100 beses. Bago lumabas,
Muling naggawad si Michael ng isang halik sa pisngi ni Ana. Isang halik na naramdaman ni Ana na tila isang malapot na dumi na kumapit sa kanyang balat. Nang tuluyan ng makaalis ang asawa, mabilis na lumapit si Ana kay Milet at niyakap ang dalagita. "Pasensya na, Milet. Hayaan mo na siya," bulong ni Ana habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, sinusundan ng sasakyan ni Michael na papalayo. Habang inaayos ni Ana ang mga nagulong papeles sa sahig, may isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ni Michael na hindi nito napansin. Dinampot ito ni Ana. Isa itong resibo mula sa isang mamahaling butik sa Makati. Isang tindahan ng mga alahas na hindi kailanman binilhan ni Michael ng kahit anong regalo para sa kanya sa loob ng 13 taon. Ang petsa sa resibo ay kahapon. Hinawakan ni Ana ang resibo nang mahigpit hanggang sa malukot ito sa kanyang kamao. Ang bawat sentimong kinuha ni Michael noong gabing iyon ay alam na niya kung saan pupunta. Hindi sa mga investors, kundi sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Tumingin si Ana sa salamin ng bodega. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Ngayon, siya na ang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinanim ni Michael sa kanyang buhay. Akala ko ba pagod ka sa trabaho? Bakit tila ang lakas-lakas mo habang buhat-buhat mo ang batang yan? Ang bulong na yon ni Ana ay tinangay ng malamig na hangin sa loob ng sasakyan ni Rafael. Nakaparada sila sa tapat ng isang magarang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Makati. Malayo ito sa ingay at alikabok ng Cebu. Dito, ang paligid ay tahimik, luntian, at amoy ng karangyaan. Isang karangyaang ninakaw mula sa bawat patak ng pawis ni Ana sa kanyang bodega. Mula sa malayo, parang isang pelikula ang nasasaksihan na ni Ana. Nakita niya ang pagbukas ng pinto ng magandang bahay. Lumabas doon si Michael, hindi ang asawang pagod at balisa na nakikita niya sa Cebu, kundi isang lalaking bakas, ang kagalakan sa mukha. Buhat-buhat niya ang isang batang babae na nakasuot ng kulay rosas na damit, habang sa likuran niya ay nakasunod ang isang babaeng maganda, maayos ang buhok at nakasuot ng sutla. Si Celine. Naramdaman ni Ana ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tawa ng bata na abot sa kanilang kinalalagyan ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Pinanood niya kung paano ibinaba ni Michael ang bata at kung paano nito masuyong inayos ang hibla ng buhok ni Celine bago ito naggawad ng isang matamis na halik sa mga labi ng babae. Isang halik na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Isang bagay na huling naramdaman ni Ana nung hindi pa siya nagiging makina ng pera para sa pamilya Sarmiento. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang buksan ni Michael ang likuran ng kanyang sasakyan. Inilabas niya ang ilang supot na puno ng mga garapon. Ang mga garapong yon ay pamilyar kay Ana. Ang disenyo ng label, ang pagkakatali ng ribbon sa takip, ang mismong kulay ng atsara sa loob. Iyon ang mga garapong puyat na tinapos ni Ana bago umalis si Michael. "Ito ang pasalubong ko para sa inyo," ang narinig ni Ana na sabi ni Michael. Ang boses nito ay puno ng pagmamalaki. Gawa ito ng pinakamagaling na manggagawa sa Cebu. Alam kong paborito niyo ito. Isang gumuho na mundo ang naramdaman ni Ana. Ang kanyang sining, ang kanyang paghihirap, at ang kanyang sakripisyo ay ginagawa palang alay ni Michael para pasayahin ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang bawat hiwa ng papaya na naging sanhi ng sugat sa kanyang kamay ay naging regalo pala para sa kaaway. Hindi na malaya ni Ana na mahigpit na pala ang kapit niya sa manibela ng sasakyan ni Rafael hanggang sa mamuti na ang kanyang mga buko. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na kamay na humawak sa kanyang braso. "Wag, Ana.
Hindi pa ito ang tamang oras. Ang mahinahon ngunit mariing pigil ni Rafael. Hayaan mo silang magsaya sa huling pagkakataon. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin, kundi sa talas ng isipan. Napatingin si Ana kay Rafael. Nakita niya ang lungkot at galit din sa mga mata ng abogado para sa kanya. Dahan-dahang binitiwan ni Ana ang hawakan ng pinto. Nanatili siyang nakatingin sa labas, pinapanood ang masayang pamilya na pumasok sa loob ng bahay. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig ni Ana ang huling hirit ni Michael kay Celine. "Huwag kang mag-alala, mahal. Pagkatapos ng ika-70 birthday ni Mama sa Biyernes, sa atin na ang lahat. Hindi na natin kailangang magtago." Ang mga salitang yon ay tila isang hatol ng kamatayan sa huling hibla ng pag-asa ni Ana. Ang kanyang biyenan, ang kanyang asawa, at ang negosyong itinayo niya mula sa wala. Lahat sila ay nagkaisa upang ilibing siya ng buhay sa gitna ng kanyang sariling tagumpay. Sa loob ng tahimik na sasakyan, habang unti-unting dumarating ang ambon na bumabasa sa salamin, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Ana. Kasing pait ng suka na palaging nasa kanyang mga kamay. Kung ang pag-ibig ay naging isang malupit na kasinungalingan, may puwang pa ba ang patawad sa isang pusong wala nang natira kundi ang lamig ng puot? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Rafael ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Ana. Habang binabaybay nila ang daan, pabalik mula sa subdivision, ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Nakatingin lang si Ana sa labas, pinapanood ang malabong mga ilaw ng syudad na tila mga alaala ng 13 taon na unti-unti nang naglalaho. "Dadalhin kita sa opisina ko, Ana. Doon ay makakapag-isip tayo ng maayos." Ang mahinahong basag ni Rafael sa katahimikan. Hindi sumagot si Ana. Tumango lamang siya ng bahagya. Pagdating nila sa opisina ni Rafael, ang paligid ay puno ng amoy ng lumang papel at seryosong usapin ng batas. Ito ay isang lugar ng katotohanan, malayo sa mabulaklak at mapanlinlang na mundo ng mga Sarmiento. Inakay siya ni Rafael patungo sa isang malambot na silya at tahimik na binuksan ang isang maliit na lampara na nagbigay ng madilaw at mainit na liwanag sa silid. "Uminom ka muna nito," sabi ni Rafael sabay abot ng isang tasa ng kape. Nang malasahan ni Ana ang kape, bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Ito ay may eksaktong dami ng asukal at gatas. Ang timpla na gusto niya noong kolehiyo pa lamang sila. Isang maliit na detalye, ngunit sapat na upang iparamdam sa kanya na sa loob ng mahabang panahon, may isang taong nakakaalam ng kanyang halaga nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Si Michael, sa loob ng 13 taon, ay palaging nagrereklamo kung bakit hindi perpekto ang timpla niya. Ngunit si Rafael, sa kabila ng maraming taon ay hindi nakalimot. "Rafael, paano nila nagawa ito sa akin?" Ang basag na tanong ni Ana habang nakatitig sa umuusok na kape. "I gave them everything, my youth, my health, my dreams. Pinatawad ko si Michael sa lahat ng pagkukulang niya dahil akala ko sapat na ang pagmamahal ko para punan ang lahat. The problem, Ana, is that you loved them more than you loved yourself." Seryosong sagot ni Rafael habang inilalapag ang isang makapal na folders sa mesa. "And Michael, he saw that as a weakness to exploit. But that ends tonight. Sa batas, meron tayong tinatawag na katarungan, ngunit kailangan mong maging matatag para makuha ito." Ipinaliwanag ni Rafael ang proseso ng Special Power of Attorney. Sinabi niya na ang mga dokumentong ipinipilit ni Doña Graciela ay isang bitag upang tuluyang tinalikuran ni Ana ang kanyang karapatan sa negosyo. Ngunit ayon kay Rafael, maaari nilang baliktarin ang sitwasyon. "Kailangan nating gumawa ng isang dokumento na mukhang katulad ng gusto nila, ngunit sa loob ng mga legal na termino, ito ay magsisilbing pagbawi sa lahat ng awtoridad na ibinigay mo kay Michael noon," paliwanag ng abogado. "We will trap them in their own greed. Michael thinks you are too naive to understand law.
Gagamitin natin ang pagmamaliit niya sa'yo bilang sandata. Naramdaman ni Ana ang muling pagkabuhay ng kanyang determinasyon. Habang tinititigan niya ang mga dokumentong inihanda ni Rafael, ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa Cebu. Kailangan niyang harapin ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan nang may ngiti sa labi. Habang bitbit ang lihim na wawasak sa kanila. Habang nag-uusap sila, tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. Isang maliit na kilos, ngunit naramdaman ni Ana ang init ng presensya nito. Inayos ni Rafael ang isang hibla ng buhok ni Ana na humarang sa kanyang mukha. Isang kilos na puno ng respeto, tila ba isa siyang mamahaling porselana na ayaw nitong mabasag. Hindi kita pababayaan, Ana. Hinding-hindi. Bulong ni Rafael. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho nang tumunog ang cellphone ni Ana sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Michael ay kumukurap-kurap sa screen, tila isang babala mula sa impyernong pansamantala niyang nilisan. Nasaan ka na naman? Bakit wala ka sa bahay? Wala man lang akong madatnang pagkain dito. Ang galit na boses ni Michael sa kabilang linya. Hindi man lang nagtanong kung ligtas ba ang kanyang asawa sa gitna ng biyahe. Tumingin si Ana kay Rafael at sa unang pagkakataon, hindi siya nanginig sa takot sa boses ng asawa. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Papunta na ako, Michael. May dala akong sorpresa para sa'yo. Ang malamig na sagot ni Ana bago niya pinatay ang tawag. Tumingin si Ana sa mga papeles sa mesa. Alam niyang mula sa sandaling ito, wala nang balikan. Ang bawat pahina ng sikretong hawak niya ay magiging mitya ng isang malaking pagsabog sa darating na Biyernes. Nang bumalik si Ana sa kanilang tahanan sa Cebu, tila ba pumasok siya sa isang malalamig na kuta na puno ng mga patibong. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay pinuno niya ng pagmamahal ay tila ngayon ay nanunumbat sa kanyang katangahan. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at ang madilim na mukha ni Michael na nakaupo sa gitna ng sala, tila isang hari na naghihintay ng kanyang alipin. Hon, saan ka ba galing? Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo? Lalo na't kailangan nating ihanda ang lahat para sa party ni Mama? Ang bungad ni Michael. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ni Ana ang pamilyar na pang-aapi. Ang tono nito ay hindi naghahanap ng kaligtasan niya, kundi naghahanap ng kanyang serbisyo. Pasensya na, Michael. Pumunta ako sa probinsya, sa malalayong baryo. Naghahanap ako ng mga magsasaka na makapagbibigay sa atin ng mas murang supply ng papaya at sili. Alam mo naman, kailangan nating magtipid para sa expansion na plano mo. Ang sagot ni Ana. Ang boses niya ay mahina, bahagyang nanginginig, isang perpektong pagganap ng isang asawang takot at pagod. Tumayo si Michael at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Isang haplos, na tila ba ay pagmamahal, ngunit para kay Ana ay kasing dumi ng putik. Iyan ang gusto ko sa iyo, Mohon. Masyado kang masipag, pero minsan, nakakalimutan mo na ang tungkulin mo dito sa bahay. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Sa halip na sumagot ng pabalang, hinayaan ni Ana na pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Isang pekeng luha na bunga ng kanyang matinding pagkamuhi. I'm sorry, Michael. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Sa katunayan, may dala akong magandang balita. Inilabas ni Ana ang folder na inihanda ni Rafael. Naupo sila sa mesa at sa ilalim ng madilaw na ilaw ng chandelier, ipinakita ni Ana ang mga papeles. Nakahanap ako ng isang malaking investor mula sa Manila. Gusto nilang ponduhan ang buong logistics side ng negosyo natin. Pero kailangan nating ayusin ang mga papeles ng ownership para maging formal ang lahat. Nakita ni Ana ang biglang pagliwanag ng mga mata ni Michael. Ang kasakiman ay tila isang apoy na sumiklab sa loob ng mga itim nitong balintataw. Investor?
Magkano ang pinag-uusapan natin dito? Milyon, Michael. Sapat na para hindi na tayo mahirapan habang buhay. Ang bulong ni Ana habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Heto ang mga documents. Inihanda na ito ng legal team nila. Kailangan lang ang pirma natin para ma-release ang unang pondo bago ang Biyernes. Inilatag ni Ana ang mga pahina sa harap ni Michael. Sa itaas na bahagi, ang mga salita ay tungkol sa investment partnership. Ngunit sa mga huling talata na nakasulat sa maliliit at legal na termino ay ang mga probisyon na magpapawalang bisa sa lahat ng dati ng awtoridad ni Michael sa kumpanya. Ito ang patibong na binuo ni Rafael, isang dokumentong nagbabalik ng lahat ng kapangyarihan kay Ana habang inaako ni Michael ang lahat ng pananagutan sa mga utang. Kinuha ni Michael ang panulat. Tila ba nararamdaman ni Ana ang bawat segundo ng pag-ikot ng oras sa dingding. Sigurado ka ba rito, Hon? Nabasa mo na ba ito ng maayos? Oo naman, Michael. Ikaw naman ang eksperto sa atin, di ba? Sabi mo nga, masyado akong mahina sa negosyo kaya kailangan ko ang gabay mo. Ang muling pagpapakumbaba ni Ana, isang huling pain para sa ego ng kanyang asawa. Isang mapagmalaking nangisi ang sumilay sa mga labi ni Michael. Inilapit niya ang panulat sa papel. Handa nang lagdaan ang kanyang sariling hatol nang hindi niya nalalaman. Nararamdaman na ni Ana ang tagumpay. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay handa nang sumigaw sa tuwa. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, biglang narinig ang malakas na pagpihit ng pinto ng sala. Pumasok si Doña Graciela, ang mga mata ay puno ng paghihinala habang nakatingin sa kanilang dalawa sa mesa. Anong ginagawa ninyong dalawa sa 10 oras ng gabi? Michael, bakit tila abalang-abala ka sa mga papel na yan? Ang matalas na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na pumutol sa tensyon sa silid. Napatigil ang kamay ni Michael. Tumingin siya sa kanyang ina at pagkatapos ay muling tumingin sa mga papel na nasa harap niya. Ang kaba sa dibdib ni Ana ay tila sasabog na. Isang pagkakamali na lang, isang maling tingin ni Graciela, at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maglalaho na parang usok. Ang matalas na titig ni Doña Graciela ay tila isang malamig na talim na dumaan sa ibabaw ng mesa. Lumapit ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling hiyas ay kumakalansing sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Dinampot niya ang isa sa mga pahina ng dokumento, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mga legal na termino na nakasulat doon. Investment ngayon? Sa gitna ng paghahanda natin para sa kaarawan ko? Ang tanong ni Graciela, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Michael, alam mo namang hindi tayo basta-basta nagpapasok ng estranghero sa negosyo natin. Naramdaman ni Ana ang lamig ng pawis sa kanyang batok, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Bahagya siyang yumuko, tila isang batang napagalitan. Pasensya na po, Mama. Alam ko pong abala kayo. Pero sabi po kasi ng kausap ko, hanggang bukas lang ang offer na ito. Milyon-milyong piso po ang pinag-uusapan dito at ayaw ko lang pong masayang ang pagkakataon para lalong lumaki ang pangalan ni Michael sa industriya. Nang marinig ang salitang milyon-milyon, nakita ni Ana ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Graciela. Ang hinala ay napalitan ng pamilyar na kislap ng kasakiman. Tumingin si Graciela kay Michael na tila naghihintay ng kumpirmasyon. Totoo ba ito, Michael? Nakakasiguro ka ba sa dokumentong ito? Ang tanong ng matanda. Si Michael, sa kagustuhang magmukhang matalino at makapangyarihan sa harap ng kanyang ina, ay mabilis na sumagot. Ma, nabasa ko na ang summary. Maganda ang terms. Masyado lang talagang mapag-alala si Ana dahil hindi naman niya naiintindihan ang mga ganitong kalalalim na usapin. Pero ako, alam ko kung kailan dapat kumuha ng risk para sa ikauunlad natin. Kinuha ni Michael ang panulat mula sa mesa. Sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan kanina,
Tila tumitigil ang tibok ng puso ni Ana. Ngunit dahil sa presensya ni Graciela at sa pagnanais ni Michael na patunayan ang kanyang galing, idiniin nito ang tinta sa ibabaw ng papel. Pinanood ni Ana ang bawat kurba ng pirma ni Michael. Ang bawat tuldok at bawat linya ay tila isang pako na ibinabaon nito sa kanyang sariling kabaong. Nang matapos ang huling pahina, binitawan ni Michael ang panulat nang may mapagmalaking ngiti. Ayan, tapos na. Bukas na bukas, tawagan mo ang mga investors na yan, Ana. Sabihin mo, pirisado na ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Ana ang mga papeles. Itiniklop niya ito ng maingat at inilagay sa loob ng kanyang bag na tila ba isang banal na relikya ang kanyang hawak. Sa ilalim ng kanyang blangkong ekspresyon, isang tahimik na sigaw ng tagumpay ang kumakawala. Ang bitag ay nakumpleto na. Ang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay ay pumirma na sa kanyang sariling hatol. Mabuti naman, ang tanging nasabi ni Ana. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Ngunit bago pa man sila makaalis sa mesa, biglang tumunog ang cellphone ni Michael sa ibabaw ng tela. Isang mensahe ang lumitaw sa screen at dahil sa lapit ni Ana, malinaw niyang nabasa ang pangalan ng nagpadala. Celine. Handa na ang lahat para sa Biyernes. Excited na kaming makasama ka ng tuluyan. Ang nakasulat sa mensahe. Agad na kinuha ni Michael ang telepono at itinago ito. Ngunit huli na. Napansin ni Graciela ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Ngunit sa halip na magalit, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Humarap si Graciela kay Ana. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pangungutya. Ana, sa Biyernes, sa ika-70 birthday ko, huwag kang masyadong pumronta sa harap ng mga bisita. Nakakahiya ang suot mo, mukha kang katulong na naligaw sa party. Manatili ka na lang sa kusina at siguraduhing hindi mauubusan ng handa ang mga tao. Ang mariing utos ni Graciela. Hayaan mo si Michael ang mag-asikaso sa mga mahalagang panauhin. Doon ka sa dapat mong kalagayan. Tumingin si Ana sa kanyang biyenan at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang puot na dati ay nag-aapoy, sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na determinasyon. Tumango siya ng bahagya, isang huling pagpapakita ng pagsunod. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. Magiging isang gabing hindi ninyo makakalimutan ng Biyernes, ang sagot ni Ana. Ang salitang Biyernes ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Habang paalis ang mag-ina, naiwan si Ana sa dilim ng kusina. Hawak ang bag na naglalaman ng katotohanang wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang bawat patak ng pawis ni Ana na humahalo sa usok ng niluluto niya ay tila mga saksi sa kanyang huling pagtitiis. 2 araw bago ang malaking kapistahan, ang kanilang mansyon ay naging isang maingay na pabrika ng paghahanda. Ngunit para kay Ana, ito ay naging sarili niyang piitan. Inutusan siya ni Doña Graciela na ihanda ang lahat ng pagkain, mula sa pamoso niyang atsara hanggang sa mga ulam na para sa daan-daang bisita. Ginawa siyang punong abala, tagaluto, at katulong sa sarili niyang pamamahay habang ang kanyang biyenan at asawa ay abala sa pagpili ng pinakamagarang alak at pag-aayos ng listahan ng mga bisitang elitista. Sa gitna ng mainit na kusina, pumasok si Milet na may dalang mga karagdagang sangkap. Nang makita ng dalagita ang kalagayan ni Ana, ang namumulang mga mata dahil sa usok at ang nanginginig na mga kamay sa pagod, hindi nito napigilang mapaluha. Ibinaba ni Milet ang mga dala niya at mabilis na lumapit sa kanyang amo. Ate Ana, bakit po ninyo hinahayaan na gawin nila ito sa inyo? Halos hindi na kayo natutulog. Hindi naman po kayo caterer, kayo ang asawa rito. Ang pabulong at nanginginig na sumbat ni Milet. Ngumiti si Ana. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, habang patuloy ang kanyang kamay sa paghiwa ng mga gulay. Ang bawat pagbaon ng kutsilyo sa ibabaw ng chopping board ay tila isang metaporikal na representasyon ng pagputol niya
sa bawat ugnayang meron siya sa mga Sarmiento. Hayaan mo na, Milet. Ito na ang huling pagkakataon na magsisilbi ako sa kanila. Ang bawat pagod ko ngayon ay may katapat na kalayaan bukas. Lumingon si Ana sa paligid upang matiyak na walang nakikinig bago niya kinuha ang isang sobreng nakatago sa ilalim ng mga telang pamunas. Inabot niya ito kay Milet nang may mahigpit na hawak. Dalhin mo ito kay Rafael ngayon din. Sabihin mo, handa na ang lahat para sa presentation. At pakiusap, gawin mo ang sinabi niya. Pumunta ka sa IT expert na kakilala niya para maayos ang huling file. Tumango si Milet. Pinunasan ng kanyang luha at mabilis na lumabas ng kusina. Naiwan si Ana na muling humarap sa kanyang niluluto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may malamig na determinasyon. Maya-maya pa ay pumasok si Michael sa kusina. May bitbit na isang mumurahing paper bag. Inilapag niya ito sa mesa nang may bakas ng pangungutya sa kanyang mukha. Hon, ito ang isusuot mo sa Friday. Binili ko yan sa palengke kanina. Simple lang, para hindi ka masyadong mapansin sa kusina. Sabi ni Mama, baka madumihan mo lang ang magandang damit kung magluluto ka rin naman. Binuksan ni Ana ang bag at inilabas ang isang damit na kulay abo. Isang murang tela na walang hugis, malayong malayo sa karangyaang nakasanayan ng mga Sarmiento. Ngunit bago pa man makaalis si Michael, nakita ni Ana ang isang resibo na bahagyang nakasilip sa bulsa ng pantalon nito. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Ayala Center. Nakasulat doon, Diamond Necklace and Earring Set, 250,000 piso. Salamat, Michael. Isusuot ko ito. Ang mahinahong sagot ni Ana habang tinititigan ang kanyang asawa. Good. Alam mo naman, kailangang magmukhang kagalang-galang ang mga bisita natin. Huwag kang mag-alala. After ng party, babawi ako sa'yo. Ang kaswal na sabi ni Michael bago ito tuluyang lumabas. Marahil ay para tawagan ang kanyang prinsesa sa Manila. Nang maiwan siyang mag-isa, humarap si Ana sa salamin ng kusina. Isinuot niya ang damit na kulay abo sa ibabaw ng kanyang suot. Mukha siyang anino ng kanyang dating sarili, isang babaeng kinalimutan at naging hamak sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng malabong salamin, ang mga mata ni Ana ay nag-aapoy. Hindi ito apoy ng galit na nagnanais manakit, kundi apoy ng katarungang handang tumupok sa bawat pader ng kasinungalingan. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang hinawakan ang kutsilyo sa mesa. Ang bawat paghahandang ginagawa niya ay hindi para sa kaarawan ni Graciela, kundi para sa sarili niyang muling pagsilang. Lumipas ang mga oras at dumating na ang gabi ng Huwebes. Ang buong mansyon ay nagliliwanag na sa mga palamuti. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, narinig ni Ana ang tunog ng doorbell. Ang malakas at paulit-ulit na tunog ay tila isang babala na ang unos ay narito na. Binuksan ni Ana ang pinto at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, bumungad sa kanya ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita ng ganoon kaaga. Isang babaeng may dalang maleta at isang mapanghamong na ngiti. Ang babaeng nakatayo sa harap ng pintuan ay walang iba kundi si Celine. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakatingin kay Ana. Hindi ito ang mukha ng isang babaeng nagtatago. Ito ang mukha ng isang babaeng handa ng agawin ng tronong sa tingin niya ay para sa kanya. Good morning, Ana. Pasensya na kung napaaga ako. Sabi kasi ni Tita Graciela, kailangan niyo ng tulong sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa party. Ang wika ni Selene, ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. Hindi pa man nakakasagot si Ana, mabilis na lumabas si Doña Graciela mula sa kanyang silid. Suot ang isang marangyang robe na gawa sa sutla. Nang makita nito si Selene, ang kanyang mukha na dati ay laging nakasimangot kay Ana ay biglang nagliwanag. Mabilis niyang nilampasan si Ana
at niyakap ng mahigpit si Celine. "Celine, hiya. Mabuti naman at dumating ka na. I've been waiting for you." Ang masayang sabi ni Graciela. Lumingon ang matanda kay Ana at ang kanyang boses ay muling naging malamig. "Ana, kunin mo ang mga gamit ni Celine at dalhin mo sa guest room sa itaas. Pagkatapos, ipaghanda mo kami ng kape at almusal. Huwag mong kakalimutan na espesyal na bisita si Celine, kaya ayusin mo ang paglilingkod." Tiningnan ni Ana ang maletang nasa paanan ni Celine. Sa loob ng 13 taon, siya ang reyna ng bahay na ito. Ngunit sa isang iglap, ginawa siyang porter ng sariling biyenan para sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang binuhat ang maleta. Mabigat ito, kasing bigat ng bawat sakripisyong ibinigay niya sa pamilya Sarmiento na tila wala namang halaga. Habang paakyat sa hagdan, narinig ni Ana ang hagigikan ng dalawa sa ibaba. "Don't worry, tita. After tonight, everything will be perfect. Michael is so excited." Ang narinig niyang sabi ni Celine. Lumipas ang mga oras at ang buong mansyon ay naging isang malaking entablado ng kaplastikan. Ang mga caterer ay dumating. Ang mga florist ay abalang nag-aayos ng mga mamahaling bulaklak. At ang tugtog ng mga violin ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa malawak na garden. Dumating ang mga bisita, mga politiko, mga negosyante at ang mga elitista ng Cebu. Lahat sila ay nakasuot ng pinakamagarang damit. May dalang mga mamahaling regalo para kay Doña Graciela. Si Ana ay nanatili sa kusina. Suot ang damit na kulay abo na binili ni Michael sa palengke. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mukha ay walang kahit anong kolorete. Sa paningin ng mga bisita, isa lamang siyang tauhan na naglalakad-lakad upang siguraduhing puno ang mga baso ng alak at hindi nauubusan ng pagkain sa mga mesa. Minsan siyang lumabas sa garden para mag-abot ng wine at doon niya nakita si Michael, ang kanyang asawa, ay nakasuot ng isang mamahaling tuksido, mukhang matagumpay at kagalang-galang. Nakatayo ito sa tabi ni Celine na ngayon ay nakasuot ng isang pulang damit na tila nag-aapoy sa gitna ng karamihan. Marami sa mga bisita ang nagtatanong kung sino ang magandang babaeng kasama ni Michael. At ang sagot ni Graciela ay palaging, "She's a very close family friend and a business partner." Sa gitna ng karamihan, napansin ni Ana ang pagpasok ng isang lalaki. Ang tindig nito ay matuwid. Ang kanyang tuksido ay saktong-sakto sa kanyang pangangatawan at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang tao. Si Rafael. Nang magtama ang kanilang mga paningin, bahagyang tumango si Rafael, isang tahimik na hudyat na ang lahat ay handa na. Nararamdaman ni Ana ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kalayaang malapit na niyang makamit. Humarap si Ana kay Michael habang nag-aabot ito ng inumin. Sandaling tumigil si Michael at tiningnan ang kanyang asawa. "Make sure na maayos ang lahat, Ana. Malaki ang anunsyo ko mamaya. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakahiya ko." Ang pabulong na banta ni Michael bago ito muling bumaling sa mga bisita nang may malapad na ngiti. Tumalikod si Ana at bumalik sa kusina. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng mga salita ni Michael. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng oras na unt-unting lumalapit sa 9:09 ng gabi. Ang tugtog ng violin ay biglang tumigil. Ang mga ilaw sa garden ay bahagyang dumilim at ang isang spotlight ay tumama sa gitna ng entablado. Umakyat si Michael, hawak ang isang mikropono, habang sa likuran niya ay nakatayo si Doña Graciela na tila isang reyna at si Celine na nakangiti ng buong ningning. Mga kaibigan, mga panauhin, maraming salamat sa pagdalo sa ika-70 kaarawan ng aking mahal na ina. Ang panimula ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pekeng kabaitan. Ngayong gabi, hindi lang kaarawan ni Mama ang ating ipinagdiriwang. Mayroon akong espesyal na anunsyo na magbabago sa kinabukasan ng aming pamilya at ng aming negosyo.
Narinig ni Ana ang feedback mula sa mikropono. Isang matinis na tunog na tila hudyat ng pagsisimula ng kaguluhan. Nanatili siya sa gilid ng dilim. Pinapanood ang lalaking itinuring niyang mundo habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pagbagsak ng telon. Nakatayo si Michael sa gitna ng entablado. Ang dibdib ay busog sa pagmamalaki habang ang liwanag ng spotlight ay tumatama sa kanyang mamahaling tuksido. Sa kanyang tabi, si Doña Graciela ay tila isang reynang naghihintay ng parangal. Samantalang si Celine ay nakangiti ng may pag-uuyam sa bawat panauhing nakatingin sa kanila. Ngayong gabi, ang panimula ni Michael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong garden sa tulong ng mga mamahaling speaker. Nais kong ialay ang tagumpay na ito sa babaeng nagbigay sa akin ng lahat. Ang aking ina. Ma, dahil sa Sarmiento Logistics, nais kong ibigay sa iyo ang susi at titulo ng ating bagong mansyon sa Forbes Park. Ito ang bunga ng aking dugo at pawis. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ang tunog ng kanilang mga palakpak ay tila mga sampal sa pandinig ni Ana na nanatili sa madilim na sulok. Ngunit sa halip na manliit, dahan-dahang humakbang si Ana patungo sa gitna ng liwanag. Suot ang kanyang kupas na damit na kulay abo. Tila siya isang anino na biglang nabigyan ng buhay sa gitna ng karangyaan. Bakit ka nandito, Ana? Bumalik ka sa kusina. Ang pabulong at nanginginig sa galit na utos ni Graciela nang mapansin ang manugang na paakyat sa entablado. Sinubukan siyang harangin ng matanda, ngunit tinitigan siya ni Ana ng diretso sa mga mata. Isang titig na hindi kailanman nakita ng biyenan sa loob ng 13 taon. Isang titig na nagsasabing tapos na ang panahon ng kanyang pagkaalipin. Hindi pinansin ni Ana ang kanyang biyenan. Huminto siya sa tabi ni Michael at tumingin sa malaking LED screen sa likuran nila. Michael, bago ang palakpakan, marahil ay mas magandang ipakita natin sa lahat ang tunay na pundasyon ng tagumpay mo. Ang malamig na sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng kaba. Tila isang hukom na handa nang magbasa ng sentensya. Tumitig si Ana sa kabilang bahagi ng garden kung saan nakatayo si Rafael. Isang bahagyang tango ang ibinigay ng abogado. Sa isang iglap, ang video na dapat ay nagpapakita ng kasaysayan ng pamilya Sarmiento ay biglang nagbago. Ang unang imahe na lumitaw ay hindi ang mukha ni Graciela, kundi ang isang bank transfer record. Isang malaking halaga mula sa account ni Ana na inilipat sa isang babaeng nagngangalang Selene Bautista. Sinundan ito ng mga larawan ng mga forged documents, ang mga pekeng pirma ni Ana na itinabi sa kanyang tunay na lagda. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na unti-unting nagkakagulo. Ngunit ang pinakanakakabinging bahagi ay nang lumitaw ang litrato mula sa kalawangin na lata. Ang litrato ni Michael na masayang nagdiriwang ng kaarawan ng kanyang anak sa labas. Sa gilid ng screen, may lumabas na isang dokumento mula sa ospital sa Cebu. Nakasulat doon ang petsa ng pagkakunan ni Ana. Ang petsa sa litrato ng saya ni Michael at ang petsa ng trahedya ni Ana ay magkaparehong magkapareho. Ito ang tagumpay na sinasabi mo, Michael? Ang tanong ni Ana. Ang kanyang tinig ay dahan-dahang lumalakas. Bawat salita ay tumatama sa konsensya ng mga nakikinig. Habang nagdurugo ako sa ospital at namamatayan ng anak, masaya kang nagdiriwang sa piling ng iba gamit ang perang pinaghirapan ko. Habang tinatawag niyo akong baog at walang silbi, ang totoo ay pinagnanakawan niyo na pala ako ng buhay at dangal. Namutla si Michael. Ang kanyang pagiging kagalang-galang ay naglaho na parang usok. Si Celine ay napayuko, pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera ng mga bisita na ngayon ay abala na sa pagkuha ng video. Si Doña Graciela ay tila nawalan ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang perlas. Anong kalokohan ito, Ana? Sinisiraan mo kami. Ang sigaw ni Michael,
Pilit na inaagaw ang atensyon ng mga tao. Baliw ka na. Huwag kayong maniwala sa kanya. Wala kang mapapala dahil sa akin nakapangalan ang lahat ng negosyo mo. Sa akin ang lahat, Ana. Wala kang kapangyarihan dito. Tumingin si Ana sa kanyang asawa nang may matinding pait at pangungutya. Ang bawat salita ni Michael ay tila mga huling sipa ng isang nalulunod na hayop. Hindi na siya ang mahinang asawa na pwedeng takutin sa isang sigaw lang. Sa kabila ng mga sigaw at pagpupumiglas ni Michael, nanatiling kalmado si Ana. Ang kanyang mukha ay tila isang salamin ng lawa sa gitna ng gabi. Malamig, malalim, at hindi natitinag. Dahan-dahan niyang inabot ang isang asul na folder mula sa kamay ni Rafael na ngayon ay nasa tabi na niya sa entablado. Sigurado ka ba, Michael? Sigurado ka bang sayo ang lahat ng ito? Ang tanong ni Ana, ang kanyang boses ay marahang umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang tumahimik na garden. Nakalimutan mo na ba ang mga papeles na pinirmahan mo noong isang gabi? Ang mga dokumentong ibinigay ko sa iyo sa gitna ng dilim, habang iniisip mo na lalo mo pa akong nabaon sa utang? Inilabas ni Ana ang orihinal na dokumento at itinaas ito upang makita ng lahat, lalo na ng mga kamera na abala sa pag-record. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang biglang pagbabago sa mukha ni Michael. Ang dating galit ay napalitan ng isang matinding takot. Humarap si Rafael sa mga panauhin. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad ng isang taong alam ang bawat pasikot-sikot ng batas. Ang dokumentong pinirmahan ni Ginoong Michael Sarmiento ay hindi isang investment agreement. Ito ay isang voluntary rescission of rights at restitution of assets. Sa madaling salita, formal na isinuko ni Michael ang lahat ng kanyang iligal na nakuha sa kumpanya ni Ana. Hindi lang iyon, pinirmahan din niya ang isang assumption of liabilities, ang lahat ng utang at pananagutan ng mga dummy corporation na itinayo niya ay sa kanya na lamang nakapangalan, hindi sa negosyo ni Ana. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa gitna ng mga bisita. Ang mga elitistang kaibigan ni Graciela ay nagsimulang lumayo. Tila ba ang pamilya Sarmiento ay mayroong nakakahawang sakit? Ang karangyaan na ipinagyayabang nila kanina lamang ay naglaho na parang bula. Ano? Hindi maaari ito. Niloko mo ako. Ang sigaw ni Michael. Sinubukan niyang hablutin ang papel mula kay Ana, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang gwardiya na dala ni Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Ana kay Celine. Ang babaeng kanina ay nakasuot ng nag-aapoy na pulang damit at nakangiti ng buong ningning ay ngayon ay tila isang basang sisiw. Nang marinig ni Celine na wala ng pera si Michael at baon pa ito sa utang, mabilis nitong kinuha ang kanyang maliit na bag. Michael, kailangan ko nang umalis. May emergency sa Manila. Ang nauutal na sabi ni Celine. Hindi na nito hinintay ang sagot ni Michael. Mabilis itong tumakbo palabas ng garden. Iniwan ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng karangyaan habang buhay. Napanood ni Michael ang pag-alis ng kanyang prinsesa nang walang nagawa. Napaluhod siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang pagtataksil ay bumalik sa kanya sa loob ng isang gabi. Hinarap ni Ana ang nanginginig na si Doña Graciela. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg sa tindi ng hiya. Mama, ito ang bayad ko sa utang na loob ng pamilya ko sa inyo. Ang malamig na sabi ni Ana. Iniligtas niyo ang tatay ko noon sa ospital at bilang kapalit, hinayaan ko kayong ubusin ang 13 taon ng buhay ko. Hinayaan ko kayong tapakan ng dangal ko. Ngayong gabi, quits na tayo. Wala na akong utang sa inyo. Sa katunayan, kayo na ang may utang sa akin. Ang utang ng bawat luhang ibinuhos ko habang pinagtatawanan ninyo ang pagiging baog ko.
Kinuha ni Ana ang murang kwintas na bigay ni Michael noong nakaraang gabi at dahan-dahang tinanggal ito sa kanyang leeg. Hinayaan niya itong mahulog sa sahig ng entablado nang walang pag-aalinlangan. Tapos na ang palabas, ang huling sabi ni Ana. Tumalikod siya at naglakad palabas ng garden. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa katahimikan ng paligid. Hindi na siya lilingon pa. Sa kanyang likuran, narinig niya ang matinis na hagulgol ni Graciela at ang mga sigaw ni Michael na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang mga tunog na yon ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang, hindi na muling magkakaroon ng kapangyarihan sa kanya. Paglabas ni Ana sa gate ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho na, pinalitan ng isang payapang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Sumikat ang araw sa Cebu, ngunit tila hindi nito dala ang liwanag para sa pamilya Sarmiento. Sa loob lamang ng ilang oras, ang balita tungkol sa iskandalo sa mansyon ay kumalat na parang apoy sa buong syudad. Ang mga dyaryo at social media ay puno ng mga usap-usapan tungkol sa pagbagsak ng tinitingalang pamilya. Ang mga elitistang kaibigan ni Doña Graciela, na dati ay naguunahan sa paghalik sa kanyang kamay, ay biglang naglaho na parang bula. Wala ni isa ang sumasagot sa kanyang mga tawag. Wala ni isa ang nagpadala ng bulaklak ng mabalitang isinugod ang matanda sa ospital dahil sa isang mild stroke matapos ang gabi ng kahihiyan. Habang ang mansyon ay nababalot ng katahimikan at pangungulila, ang buhay ni Ana ay unti-unti nang humahanap ng sariling ritmo. Nanatili siya sa kanyang maliit na bahay malapit sa bodega. Ang lugar na dati ay itinuturing niyang piitan, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang panibagong simula. Isang hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, narinig ni Ana ang isang pamilyar na tunog sa tapat ng kanyang gate. Hindi ito ang marangyang busina ng sasakyan ni Michael, kundi ang kalansing ng kadena na pilit na hinihila. Sumilip si Ana sa bintana at doon niya nakita ang isang lalaking basang-basa sa ulan, nakaluhod sa putikan habang nakakapit sa rehas ng gate. Si Michael, ang dati ay kagalang-galang at maayos na tuxedo, ay napalitan ng isang lukot at maduming kamiseta. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Wala na ang mapang-aping asawa. Ang natira na lamang ay isang anino ng lalaking akala niya ay hari ng mundo. Ana, patawarin mo ako. Parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Ang sigaw ni Michael, ang kanyang boses, ay halos lunurin ng malalakas na patak ng ulan sa bubong. Nabulag lang ako, Ana. Si Celine, niloko niya ako. Kinuha niya ang natitirang pera ko at iniwan akong luhaan. Wala na akong matakbuhan hon. Ikaw lang ang may mabuting puso. Patawarin mo ako. Pinanood lang siya ni Ana mula sa likod ng salamin. Naririnig niya ang bawat pagsamo nito, ang bawat hikbi na dati ay magpapalambot sa kanyang puso sa loob ng isang saglit. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang kanyang asawa na nagmamakaawa sa putikan, wala siyang naramdamang kahit anong pait o galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na katahimikan, ang katahimikan ng isang taong tapos na ang pakikipaglaban sa isang maling giyera. Lumapit si Milet sa tabi ni Ana, may dalang isang makapal na shawl upang balutin ang kanyang amo laban sa lamig ng aircon. Ate, gusto niyo po bang tawagan ko ang mga gwardya? O gusto niyo po bang abutan siya ng payong? Ang mahinang tanong ng dalagita, bakas ang awa sa kanyang boses. Humarap si Ana kay Milet at dahan-dahang umiling. Huwag, Milet. Hayaan mo siyang maramdaman ang lamig ng ulan. Sa loob ng 13 taon, hinayaan ko siyang manatili sa init ng aking pagmamahal habang ako ang nagdurusa sa dilim. Ngayon, oras na para matutunan niya ang halaga ng mga bagay na sinayang niya.
Muling tumingin si Ana sa laba. Nakita niya si Michael na pilit na inaabot ang kanyang kamay sa pagitan ng rehas. Sumisigaw ng kanyang pangalan hanggang sa mamaos ang boses nito. Ayon kay Rafael, formal na ring isinampa ang kasong forgery at estafa laban kay Michael. Ang bawat sentimong ninakaw nito at ang bawat pirma na pineke nito ay mayroon ng katapat na kulungan. Ang pagluhod niya sa ulan ay hindi dahil sa pagsisisi sa sakit na idinulot niya kay Ana, kundi dahil sa takot sa kinabukasang wala na siyang pera at kapangyarihan. Dahan-dahang hinawakan ni Ana ang hawakan ng bintana. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa lalaking naging bahagi ng kanyang kabataan. Pagkatapos, marahan niyang isinara ang bintana. Hinaharangan ang tunog ng pagsamo ni Michael. Inayos niya ang kurtina. Pinapatay ang huling imahe ng kanyang nakaraan. Ihanda mo ang mga bagong garapon? Milet, marami tayong order bukas. Ang mahinahong utos ni Ana habang naglalakad patungo sa kanyang lamesa. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa lupa, nililinis ang bawat bakas ng dumi at sakit. Habang sa loob, ang bango ng bagong luto na atsara ay nagsimulang mamuo sa hangin. Isang amoy ng pag-asa, ng paghilom, at ng isang bukas na hindi na kailanman muling mababalot ng anino ng mga sarmiento. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang bawat araw ay isang pahina ng bagong kabanata na isinusulat ng tadhana ng may higit na pag-asa. Ang dating madilim, maasim, at masikip na bodega ni Ana sa Cebu ay wala na. Sa lugar nito ay nakatayo ang isang malawak, maaliwalas, at punong-puno ng liwanag na production center. Ang bango ng sariwang papaya, luya at sili ay hindi na amoy ng pagkaalipin, kundi amoy ng tagumpay at kasaganaan. Sa loob ng center, narinig ang malambing na tawanan ng mga kababaihan. Hindi sila ordinaryong tauhan, sila ay mga kababaihang tulad ni Ana noon, mga sugatan, mga iniwan, at mga biktima ng panloloko na ngayon ay binigyan ni Ana ng pagkakataong muling tumayo sa sarili nilang mga paa. Pinanood sila ni Ana mula sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan na hindi kailanman maibibigay ng anumang kayamanan. Humarap si Ana sa salamin. Wala na ang mga itim na marka ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay nagniningning na sa kalusugan at ang kanyang mga mata ay mayroon ng ningning ng isang babaeng alam ang kanyang tunay na halaga. Suot niya ang isang asul na dress na gawa sa seda, isang regalo niya para sa kanyang sarili dahil natutunan na niyang unahin ang sariling kaligayahan bago ang iba. Narinig ni Ana ang marahang pagkatok sa pintuan. Pumasok si Milet, na ngayon ay isa na sa kanyang mga pinagkakatiwalaang manager. Ate Ana, dumating na po ang huling ulat mula sa hospital. Si Doña Graciela po, maayos na ang kanyang lagay, ngunit kailangan pa rin niya ng patuloy na pag-aalaga. Naipadala na po natin ang pondo para sa kanyang mga gamot sa buwang ito. Tumango si Ana ng bahagya. Ang pagpapadala niya ng tulong sa kanyang dating biyenan ay hindi dahil sa pagiging mahina, kundi dahil sa pagiging malaya. Napatawad na niya ang matanda, hindi dahil karapat-dapat ito sa patawad, kundi dahil ayaw na niyang magbitbit ng kahit anong pait sa kanyang bagong buhay. Ang bawat sentimong ibinibigay niya ay ang kanyang huling utang na loob na ngayon ay tuluyan na niyang binabayaran ng may malinis na budhi. Salamat, Milet. Kumusta naman ang balita tungkol kay Michael? Ang mahinahong tanong ni Ana. Ganoon pa rin po, ate. Inilipat na siya sa provincial jail. Sabi ng abogado, matatagalan pa bago siya makalabas dahil sa dami ng mga kasong isinampal laban sa kanya. Sagot ni Milet. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Ana. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ng dating asawa. Tanging isang malalim na pagtanggap na ang bawat isa ay may kanya-kanyang anihan sa buhay. Isinara na niya ang pinto ng nakaraan
at wala na itong kapangyarihang saktan pa siya. Nang dumatay ang dapit hapon, lumabas si Ana sa beranda ng kanyang center. Ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging kulay kahel, bumabalot sa buong Cebu ng may kakaibang ganda. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Mga yabag na matatag, tahimik, at laging nagbibigay sa kanya ng seguridad. Iniisip mo na naman ba ang mga order para sa susunod na linggo? Ang malalim at malambing na boses ni Rafael ay narinig sa tabi niya. Napangiti si Ana at hinarap ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Nakasuot si Rafael ng simpleng puting polo. Ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng respeto. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ka ng kinatatakutan, Rafael. Dahan-dahang inilahad ni Rafael ang kanyang kamay. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Ana, ang mga kamay na mayroon pa ring mga peklat mula sa 13 taon ng paghihirap. Ngunit para kay Rafael, iyon ang pinakamagandang kamay na nakita niya. Hindi niya ito pinilit na hilahin. Hinintay niya ang pagkakataong si Ana mismo ang humawak sa kanya ng mahigpit. You deserve this peace, Ana. At kung hahayaan mo ako, gusto kong manatili sa tabi mo habang pinapanood natin ang bawat paglubog at pagsikat ng araw sa iyong buhay. Bulong ni Rafael. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Dahan-dahan niyang ihinilig ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Nararamdaman ang init ng presensya nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang awit ng paghilom at pangako ng isang pag-ibig na hindi na kailangang magsakripisyo ng sariling dangal. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagpapanatili ng isang masirang relasyon, kundi sa lakas ng loob na iwanan ang dilim at maglakad patungo sa sariling liwanag. Doon, sa ilalim ng nag-aapoy na langit ng Cebu, natagpuan ni Ana ang kanyang muling pagsilang.